Okay, ito na naman tayo para pag-usapan ulit ang ating paksa tungkol sa mga palad ng kamay. Okay. Ating napag-usapan na ang tungkol sa hugis ng mga kamay, di ba? Meron tayong tinatawag na square hands, merong tinatawag tayo na fire hands, meron tayong tinatawag na air hands at saka water hands. Okay? So, na-discuss na natin yan. Pati earth hands, no? Ngayon, napag-usapan na rin natin ang tungkol naman kung ano yung dominant hand, kung ano yung submissive o kaya yung receptive hand. Okay? Kung ano yung mas ginagamit natin at saka yung isang hindi natin ginagamit. Although parehong binabasa yan. Pangatlo, pinag-usapan na rin natin yung tungkol naman sa texture. Kung ang kamay mo ba ay malasutla, malapapel, mabuhangin, or magaspang. Okay, so napag-usapan natin. Ngayon naman, pupunta na tayo hindi lamang sa hugis ng kamay o kaya yung texture, okay, yung kagaspangan ng kamay, kundi mga daliri na. Okay? At pagka mga daliri ang pinag-uusapan natin, ang tawag kasi dito sa English ay digits. So, we have 5 digits per hand. So, 5 digits dito, 5 digits, di ba? Pero bago yan, kailangan mag-subscribe muna kayo. Okay? Mag-subscribe na, like, share, comment, at i-click nyo ang bell for notifications and updates. Now, simulan na natin tungkol sa mga fingers. Okay? Alam niyo, sa fingers natin, meron kasi tayong tinatawag na phalange o kaya phalanx. Okay? Bawat daliri natin ay merong phalanges. Yan yung mga buto. Kaya nabebend natin ang mga daliri natin. Okay? Kaya natin nakakahawak. Kaya tayo nakakahawak. Okay? Kasi nga may mga buto yan. At ang mga butong yan ay nagdidikit-dikit dahil nga may joints. Okay? Tatlo. So, tatlo yung sa pinakamaliit hanggang sa dito, pero dalawa lang sa thumb. Okay, tandaan natin may phalanges yan. Tapos yung mga guhit-guhit natin dyan, yun yung tinatawag na creases. Crease. Okay? So, bakit mahalaga ito? Kasi ito yung nagdi-distinguish sa atin eh. Hindi kagaya ng mga apes o yung mga unggoy. Ang mga apes o mga unggoy, hindi nila kaya mag-grasp. Okay? Hindi nila kaya. Sabi nga ng mga scientifico, nag-evolve na daw tayo, kaya kaya nating mag-grasp. Lalo na itong ating thumb. Okay? Yan yung kaya tayo nakakahawak, nakakakapit. Okay? Ngayon, tandaan natin na ang ating mga daliri, okay, ay merong ang phalanges, okay? Yun yung mga parts na nagbe-bend, okay? Kasi mga buto yan eh. At saka, meron din tayong, kung bibilangin mo yan, kasi 4 ito, no? 4. So, tig-3 yan. So, 3 times 4, 12. Eh, dalawa yan, 24. Pagkatapos, dalawa-dalawa, so 20, 5 times 6, 7, 28. Eh, pati sa paa. So, kung 28 plus 28, ilan lahat yun? 56. So, 56 ang mga phalanges natin. Okay. Pero, kailangan malaman muna natin, ano ba talaga ang tawag sa mga daliri natin? Okay. Alam nyo, unahin natin yung thumb. Thumb ang tawag dyan, hinlalaki. Tapos meron tayong index finger, yung pantuturo, hintuturo. Okay. Tapos, meron din tayong middle finger. Yan naman ang ating, ano tawag doon? Hinggigitna. Okay. Ang tawag din naman dyan ay hinlalato. Tapos, meron tayong pang-4, itong ating palasinsingan. Ang tawag palasinsingan. O kaya, ang tawag naman dyan sa English ay ring finger. Dito kasi sinusuot ang singsing pag kinasal o kaya pagka may engagement ka. At yung pinakamaliit, well, you guessed it, hindi liit. Okay? Ang tawag naman dyan, little pinky. Yan yung pinakamaliit. Okay? Ngayon, so, sa Tagalog, alam na natin, tapos, siyempre, maraming kalokohan eh, di ba? Pero anyway, yan yung mga daliri natin. Okay, so tandaan natin, bukod pa sa palad, palm, hugis ng hand, pati yung
texture, okay, tekstura, ay titingnan natin ngayon bawat daliri. Alam niyo ba na ang ating palad, yan yung basic, yan yung primal instinct natin. Pag tayo pinanganak, ito talaga nangingin babaw kasi hindi pa tayo nag-aaral, hindi pa tayo nakikisalamuha kung kani-kanino, maski nga mga magulang natin, hindi pa natin talaga silang nakakasama. Okay? Kaya pagkasanggol, ito yung pinaka-base. Yan yung talagang kung sino ka talaga, yan yun. Okay? Pero habang lumalaki tayo, naapektuhan tayo ng ating edukasyon, yung kapaligiran natin, kaya yung mga fingers natin ang nagre-representa naman sa ating pag-unlad, development natin. Ngayon, itong mga combination na yan, ay masasabi natin, bumubuo ng ating katauhan. At tatandaan natin na bago pa lang ng puberty o yung pagdadalaga, pagbibinata, ang ating mga daliri ay hindi pa talaga fully developed. Kapag tayo nagdalaga na or nagbinata, then saka nagiging fully developed. At saka mga bata, tandaan nyo na ang mga bata, wala masyadong yan kasi hindi pa nga nade-develop eh. Marami na rin mga scientifico at mga medical practitioners ang nagsasabi na kasama sa paglaki natin ang pagbabago hindi lamang ng ating mga kamay, kundi ang paghahaba ng mga daliri natin. At saka, nalalaman din yan kung ang ating mga daliri ay nagiging flexible o hindi. Ibig sabihin yan ba ay nababaliko o kaya yan ba ay na parang natitiklop mo, no? So, tatandaan mo yan. Ngayon, ulahin muna natin yung tinatawag natin, o gano'ng katigas, no? Ngayon, tingnan muna natin, gaano ba ka-flexible? Yan yung una, flexibility ng ating mga kamay. Alam niyo, malalaman mo yan, kung ikaw magbabasa ng palad ng ibang tao, kailangan, ito yung palad niya, ito rin yung palad mo, ito yung kamay mo. So, ito yung kanyang kamay, ito yung kamay mo. Ngayon, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, yung dulo ng mga fingertips mo, iano mo sa kanyang palad, tapos i-bend mo siya kung hanggang saan ang kaya niya na hindi siya masasaktan. Okay. Malalaman mo ang isang tao kung flexible kapag lumalagpas ng 45 degrees. Kasi 45 degrees, ba ganyan? Sa compass, di ba? So, kapag nabebend siya, pag hindi mo siya nabebend, flat yan flat on the surface. Pag hindi mo siya nabebend, edi ganun lang. Okay. Hirap ka. Okay. Very stiff. Okay. Matigas. Pag nabebend mo siya ng konti, okay, slightly stiff. Paano pagka nabend mo talaga siya ng bonggang-bongga? Okay, kagaya ko, ako 90 degrees Ibig sabihin, very flexible. Maabot pa akong ganyan. Kaya minsan pagka nagpapamassage ako ng paa, hands pa, o kaya kapag may kausap at nagsishake hands, o kaya kapag naman nagbubuhat ako, natataka sila, bakit ganon ang tawag nila, hyper-flexible. Sobrang flexible. Ano yung sabihin noon kapag ikaw ay sobrang flexible or nabebend mo yung iyong kamay patungo sa wrist, sa pulso, no? Kasi nagaganon mo siya, no? Ang tawag dyan ay very flexible ka. Yan ang tumutukoy sa iyong mental flexibility. Gaano ba adjustable o gaano ba kagaling bumagay ang iyong kaisipan. Mental flexibility. Yung mga tao na masyadong straight, okay, ang kanilang isip, at saka mabilis madala ng stress, na-stress talaga, at saka hindi sila kaagad-agad nagre-responde sa mga naggaganapan sa kapaligiran, sila yung matigas sa mga kamay. Okay, ganun talaga sila. Mapapansin nyo to sa mga taong militar. Talagang ganyan sila. Kaya nga pag sumasaludo, tinitingnan ko, sabi ko, ay para sila matitigas na din, ba ganun sila, Hindi talaga nagbe-bend, okay? Ibig sabihin, sila yung talagang, kung binigyan mo ng rules, susunod lang sila. Yun. Samantalang, just like me, parang floppy disk. Yung mga nabibend naman ng ganyan, sila naman yung, ang bilis magbago ng isip, may pagka-impulsive, okay, ibig sabihin, padalos-dalos, bukas ang kanilang kaisipan, spontaneous sila, at saka very expressive. Kagaya ko, tingnan, diba, naka-scarf, okay, very expressive sila. So, kadalasan, ito yung mga taong, mga artists, okay, o kaya mga sumasayaw. Okay, pansinin niya, kung may kilala kayong mga artists,
Okay, mga manlilika at saka mga mananayaw, pansin nyo, very flexible ang kanilang mga digits. Okay, ang kanilang mga fingers. Okay. Okay. So, ngayon pupuntahan na natin bawat isa sa mga daliri. Sa pag-aaral natin ng mga daliri, mapapansin nyo na hindi naman pantay-pantay lahat sila. Hindi yung lahat ng daliri natin parehong haba, tapos para siyang rectangle. Hindi. Merong maliit, merong malaki, merong mataba, merong payat, merong mahaba, merong maiksi. Okay? Okay, so iba-iba. Alam nyo, ang standard kasi natin, standard sa lahat ng tao, no? Ang middle finger o yung tinatawag nating hinlalato o kaya hingi gitna, yan yung pinakamahaba sa lahat. Pagkatapos yung ring finger at saka yung inyong index finger, by the way, ang index finger ang pinaka-importante sa lahat. Yan yung talagang nagagalaw sa lahat. Samantalang yung ring finger, yan yung parang hindi masyadong napapansin, di ba? Okay, kaya nga kami sa piano, mga pianista, pinalalakas namin ang aming 4th and 5th finger. Kasi sa pagbibilang namin, ito yung first 1, 2, 3, 4, 5. Ganun kami. So, kung magbilang, kaya nga sa mga piano, pag kami fingering na tinatawag, ito yung number 1, ito number 2, 3, 4, 5. Alam niyo, ito yung pinakamahina. Kaya nga ito yung pinapalakas namin. Kaya nga pansin niyo yung mga napakagagaling na mga pianista, sila yung napakagagaling ng kanilang 4th and 5th fingers. Okay? Yan kasi mahina. So yung so yung palasinsingan at saka yung hindi liit, yan yung sinasabi natin medyo mahina. Okay? Subalit, makapansin niyo na yung inyong ring finger at saka yung inyong index finger, yung hintuturo at saka yung palasinsingan ay halos nagpapantay o kaya yung isa ay mas mahaba kumpara sa isa. Okay? Samantalang ang maliit naman ay of course yung hindi liit. Okay? Depende yan kung yan ay lumalagpas sa first phalange, okay? Dang iyong ring finger or hindi. Okay? Kasi nga depende sa haba yan. Pero alam niyo yung mga sanggol o yung mga babies, maliliit talaga yung kanilang mga ganito little finger, yung mga little pinky nila maliliit, tapos later on saka umahaba yan. Samantalang ang thumb naman, kailangan lumalagpas siya, although may mga iba hindi lumalagpas dito sa third phalange phalanx ng kanilang mga daliri. Okay? Kasi may mga creases yan, crease, okay? C-R-E-A-S-E. Merong iba na hindi lumalagpas. Okay? May iba naman lumalagpas. Okay? So, standard yan. So, tandaan nyo yung mga standard length na mga fingers. Ngayon, sa palmistry, merong tawag sa bawat isa. Okay? Ang thumb, ang tawag naman sa of course, thumb ang tawag natin, yan yung nagde-describe ng iyong buong katawan, kung gaano ka-flexible sa lipunan o hindi. Okay? Ang index finger mo, ang tawag dyan mirror finger, salamin. Okay? Kasi ito yung nagbibigay sa iyo ng pandama, okay, ng iyong sarili. Okay? Sense of self. Tapos ang itong gitna, hingi gitna o hinlalato, yan naman, ang tawag dyan ay wall. Ayun. Ang tawag dito ay wall finger. Okay? Kasi ito naman ay may kinalaman sa lipunan. So kung ito ay self, ito ay lipunan, society. Tapos itong ring finger or palasinsingan, ang tawag naman dyan ay peacock finger. Okay? Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nagbe-bend siya kumpara doon sa iba eh. At yung pinakamaliit, hindi liit, ang tawag naman dyan ay ano ito? Okay. Yung palang ring finger, yan yung status. Status. Kung baga ito self, ito society, ito status. At yung pinakamaliit, speech. Pananalita. Okay? So, tatandaan nyo. At saka ang tawag dito ay antenna. Antenna digit. So, meron tayong mirror digit, wall digit,
peacock digit, at saka antenna digit. So, kung yung mirror mo, pwedeng long mirror finger or short mirror finger. Okay, mahabang salamin na daliri o maiksing salamin na daliri. Yung namang wall, pader na daliri, pwedeng mahaba, pwedeng maliit, maiksi. So, may tinatawag tayong long middle finger o kaya short middle finger or long wall finger, short wall finger. Tapos meron tayong peacock, pwedeng long peacock, short peacock, at pwede rin namang yung tinatawag nating antenna, long antenna, short antenna. So, isa-isahin na natin ang mga daliri. Tingnan natin, yung tinatawag nating thumb, hinlalaki. Alam nyo, ito ang nagsasabi ng ating will, self-control, at saka yung ating drive sa buhay. Okay? Yung ating mga thumbs. Okay, ulit natin yung self-control, yung ating will, at saka yung drive natin sa buhay. Okay? So, makikita mo kung isang tao ay disiplinado o hindi. Alam niyo ba na sa mga pag-aaral, scientifico, no? At mga medical practitioners, alam niyo ba ang mga hinlalaki ng mga atleta? Okay, ang mga atleta ay talagang matitigas. Ito mga to nila. Ang titigas, mga athletes, okay? Samantalang, yung namang mga artists, flexible. Okay? Okay, may kinalaman yan sa ganito. Okay, pansinin ninyo. Okay. Alam nyo, yung mga, kapag ang thumb mo, hawak mo, at hindi mo talaga mabend, okay, yan ay stiff na finger. Okay, na thumb, matigas. Samantalang kapag yan, at saka hindi yan masyadong, hindi mo yan mauuto, hindi mo yan mapipilit. Oo. Kasi may katigasan ang ulo. Kapag nabebend mo naman yan, kasi may mga tao yung kanilang thumb talaga nakaganon, di ba? Yan naman ang mga sobrang easygoing. Madaling kausap, madaling magpalit ng isip, at saka sila yung mga chill lang, laid back. Okay, yan yung mga yan. At saka ayaw nilang pahirapan ng mga sarili nila. Para sa kanila kung kaya naman tapusin ito, tapusin na. Ayaw na kasi ng chachaburecha, ayaw na ng maraming usapan. Samantala yung mga stiff, okay lang. Okay. Ang isa pa, natatandaan ninyo, kadalasan, ang mga thumbs kasi, of course, ay pinakamaliit sa lahat. Okay? Pinakamaliit yan. Kapag yan ay lumalagpas dun sa first crease, okay? Ibig sabihin yan, napakalakas ng kanyang willpower, napakalakas ng drive niya sa buhay, at ayaw niya sa mga taong tatamad-tamad o yung walang mga ambisyon. Okay, pagka yan, Steve. Ay, Steve ako. At saka hindi ako masyado nakabend na, yung iba kasi talagang ganun eh. Okay. Kapag yan naman ay, ang tawag dito, hindi umaabot dun sa base ng inyong hintuturo, yung index finger, o yung tatawag na mirror finger, pag hindi yan umaabot doon, maliit lang talaga. Ibig sabihin yan, medyo mahina sila sa pagmamotivate ng sarili nila. Okay? At kadalasan, sila yung mga inuutos-utusan, o kaya sumusunod lang, ayaw nilang gumawa ng sarili nilang daan. Okay? Kung anong inuutos sa kanila, basta sunod lang sila. At madali nga lang sila ma-ape. Kadalasan, lalo na ng mga taong dominante. Okay? So, yun. So, tapos na tayo sa thumb. Punta naman tayo sa ating hintuturo o yung ating mirror finger. Alam niyo ba na ito ang naglalarawan ng ating ego. Yung panlabas nating anyo sa mga tao. Yung iba, nabebend. Yung iba, hindi masyadong nabebend. Okay? Tapos, ang mapapansin niyo, ito ang tumutukoy sa ating pag-e-estima sa sarili, yung ating pride sa buhay, yung ating integridad, yung sense ng responsibility, kung tayo ba ay responsable o hindi, kung tayo ba ay may ambisyon, kung meron ba tayong gusto ba natin ng kapangyarihan, gusto ba natin ng mumuno tayo, meron ba tayong vision para sa ating sarili, o gusto ba natin mag-control ng tao. Yan ang ating mirror finger or yung tatawag natin hintuturo, index finger.
pansinin ninyo na kapag kinumpara mo to dito sa inyong palasinsingan, pwedeng mas mahaba ito, pwedeng mas maiksi. Okay? Alam mo, kakaiba yun sa akin eh. Kasi kapag nakaganito, mas mahaba yung index finger, yung ring finger ko. Pero kapag nakaganon, mas mahaba naman ang aking, mirror finger o yung aking pointing finger. Kasi nga mangkukulang. Oo, kaya nga nasyak si Corazon, alala nyo. Kasi nakaganon ako. Sabi ko, oh, kita mo. Sabi niya, oh nga, mahaba nga yung ganito mo. So, sabi ko, pero kita mo, pag ginanong ko, shock siya. Sabi niya, ano nangyari? Bakit gano'n? Yun ang sinasabi ko. Okay. Now, ito nga nung to, depende to sa responsibilidad mo sa buhay. Okay? Ito yung, kapag mahaba, okay, ang iyong index finger or mirror finger, ibig sabihin yan, eh, may ambisyon ka at ayaw mong tanggapin ang pagkakamali o kaya ayaw mong yung pagkatalo, ayaw mo yan. Okay. Kasi alam mo kasi yung kahalagahan mo, kaya hindi ka papayag na hanggang doon ka lang. Okay. At saka may kinalaman dito sa relasyon mo sa iyong nanay. Kasi bata ka pa lamang, kapag mahaba yung ganito mo, yung hintuturo, bata ka pa lamang, alam mo na yung kakayanan mo. Mabilis ka, maaga kang tumanda, maaga kang mag-mature, tapos alam mo yung responsibilidad mo. Kadalasan kasi itong mga taong ito ay maaga pa lang, binigyan na sila ng responsibilidad sa buhay ng kanilang mga magulang. Okay? Kaya, tinanggap na nila yan. Humaba tuloy yung mga hintuturo nila. Samantalang kapag yan ay maiksi, ano ibig sabihin? Sabi ng siyensya, ibig sabihin nito, wala silang mababa ang estima nila sa sarili nila, wala silang sense na may kapangyarihan sila, at sa kadalasan, mali-mali ang kanilang mga choices sa buhay. Kaya mapapansin mo sa mga tao pa iba-iba ng trabaho, o kaya hindi nakokontento sa partner nila. Okay. Ang isa pa, sila yung mga taong kadalasan ay ang nanay nila napabayaan sila, hinayaan sila. Kaya hindi nila wala silang sense ng responsibility sa buhay. Okay? Sila yung mga madaling madominate ng ibang tao. Okay? Kapag yan ay nagbe-bend, kapag yan ay bumabaliko, yan ay normally sa direksyon ng middle finger. Oo, kapag bumabalik ko yan, kadalasan ganon. Ibig sabihin, kasi nga ito ay tungkol sa sense of self. Ibig sabihin, nag-a-adjust ka sa society. Kasi nga, sense of self, society to. Okay, so nag-a-adjust. Samantala yung mga tao na ang mga kanilang pointy finger, yung kanilang mga index or mirror fingers ay nagbebend palabas, hindi papunta sa gitna. Ibig sabihin noon, hindi sila nag-a-adjust sa lipunan. Okay? Ngayon, puntahan natin, yun namang middle finger o yung hinlalato o kaya hinggigit na. Tingnan natin kung anong katangian ng taong depende sa haba ng kanyang middle finger o yung tinatawag natin wall finger. Alam niyo yung wall finger o yung middle finger natin, yan yung kumakatawan sa mga bagay na hindi natin nakikita pero sinusunod natin kasi may kinalaman yan sa lipunan. Kailangan tayong sumunod. Okay? So ano yung mga bagay na yon? Halimbawa, stabilidad, bokasyon, ang iyong pagkilos, ang mga good manners and right conduct, reliyon, ang pagbalanse mo, ang mga limitasyon mo, ano ba yung mga sinusunod mong mga kostumbre, at saka yung ikaw ba ay nababagay sa iyong komunidad, sa iyong pamilya, sa grupo mo, sa organisasyon mo, maski sa bansa mo. Ano mapapansin natin ngayon dito? Alam nyo, kapag ang inyong mga middle finger o yung wall finger ninyo ay short, ibig sabihin yan, medyo halos kadikit niya yung hintuturo at saka yung palasinsingan. Ano yung ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon na, alam nyo, nagpupursige siya na maiba sa lipunan. Okay? Medyo nahihirapan siya maging isa sa lipunan. Pwede kasing bata pa lamang siya ay
masyadong stricto ang kanyang pamilya, kaya parang siya nagrebelde. Kaya mapapansin niyo to sa mga taong dati kumakain ng karne, ngayon vegans na o vegetarians, o kaya isinusulong yung karapatan ng mga aso, pusa at ibang hayop, o kaya yung mga aktivista, mga komunista, mga anarkista, at pati kasama na yung mga woke. Okay, pagka maliliit, kadalasan mga woke yan. Okay, yung bang, ang dami nilang kaetyosan, ang dami nilang issue sa buhay. Okay, gusto nila magrebelde. Okay, kasi short yung kanilang ganito. Kaya sobrang luwag naman ang kanilang pamilya to the point na ayaw nila. Kaya gumagawa sila ng mga paraan para gagawa sila ng mga sarili nilang rules or mga alituntunin. Kaya nga yung mga sa school, yung mga principal o kaya sa mga preso, yung nagbabantay, kadalasan maliit yung ganito nila, hindi masyadong mahaba. Okay? Sumusunod lang kasi sila sa society, hindi sila, ayaw nilang kumukontra. Okay? O kaya kung sakaling kumukontra sila, talagang ibang-iba. Okay? Alam nyo, noong araw kasi, during the old palmistry days, napaka-common na itong mga to ay maiksi lang. Halos nagkakadikit. Short wall finger or short middle finger. Maiksing hinggigitna o maiksing hinlalato. At yan ay nakikita noong unang panahon sa mga taong iba ang kanilang lugar na kapanganakan at saka iba rin ang lugar na kanilang tinitirhan na sa kasalukuyan. Ibig sabihin yung mga OFWs na nag-migrate o kaya kung ikaw ay nakatira sa probinsya, pinanganak ka doon, pero ngayon ay lumipat ka na sa ibang lalawigan, o kaya maaaring naging dayo ka na sa Manila, kadalasan maliliit ang ganito nila, kumpara sa iba na napakahaba ng kanilang mga middle finger. Okay. Ngayon, paano naman kapag masyadong mahaba, o kaya mahaba, ibig sabihin lagpas siya, medyo yung distansya niya kumpara dito sa dalawa ay mahaba. Okay, mas mahaba. Lumalagpas pa nga sa first crease. Okay. Ibig sabihin nito, ito yung mga seryoso sa buhay. Sumusunod sila sa mga alituntunin. Meron sila mga profesyon. Sa relihiyon nila, sila ay mga namumuno. Kasi nga, gusto nila karunungan, gusto nila yung pag-aaral, at saka gusto rin nila, kadalasan may mga certificates yan, matataas na grado, sila yung makikita mo sa school nyo, yung palaaral, okay? Seryoso kasi sila, ayaw nilang baguhin ng lipunan, okay? Common to sa mga taong nasa mga doktor, mga nurses, mga medical field, mga abogado, okay? Yung mga nagtuturo sa schools at saka yung mga scientifico. Ayan. Kasi gustong-gusto nila yan, lalo na kapag nagtatrabaho sila sa mga malalaki at matatagal ng mga institusyon. Halimbawa, at saka yung mga, may kilala sa reliyon, kaya mga templo, moske, simbahan, okay? Mga pamantasan, museo, mga korte at mga hospital. Makikita mo sa kalagayan. Kadalasan, ang middle finger mo o yung wall finger mo, kapag yan ay nagbe-bend, okay, papunta yan sa ring finger. Pumupunta sa ring finger. Ibig sabihin yan, hindi, yung values nila ay taliwas sa values ng pamilya nila. Kaya nga, sila napipilitan sumang-ayon sa kung ano yung gusto ng pamilya. Okay? So, pansinin nyo, ito yung mga taong hirap magrebelde kasi kahit anong gawin nila, nag-a-adjust na lang sila patungo sa kagustuhan ng mga pamilya nila. Kaya nga buong buhay nila parang gusto nilang mag-eskapo. Gusto nilang lumayas, gusto nilang makawala. Yan. Kapag ang kanilang mga middle finger ay nagbe-bend papunta sa peacock finger. Puntahan naman natin yung peacock finger o yung tinatawag nating parasinsingan. Anong katangian ng mga taong yon? Kung ang pointy finger o yung index finger, hinduturo, ay tungkol sa self at ang middle finger or wall finger o yung hinggigitna, hinlalato ay tungkol naman sa society, ano naman ang ring finger? Ang ring finger
ay popularity mo. Ano yung sabihin ng popularity? Ibig sabihin, ang sense mo is sense of status. Status mo naman. Ito yung mga taong, ito nagsasabi sa iyo kung ang isang tao ay competitive. Gusto palagi, meron siyang parang batayan sa kanyang katabi o kaya kanyang nakakasalamuha. Kinukumpara niya. Ang hilig niya ikumpara ang sarili niya doon sa mga yon. Gusto niyang mag-excel siya. Gusto niya na siya yung titingalain. Gusto niya siya yung kikilalanin. May kinalaman to sa parang sinasabi nga nila na sa Darwinian theory na ang taong yon ay masyadong preoccupied sa paghahanap ng kanyang makakasama sa buhay. Okay? At saka, may kinalaman din to sa arts at saka yung mga madadramang tao. Kapag ang kanilang ring finger or palasinsingan ay mahaba, okay, anong sabihin niyan? Naku, magaling sila magpahayag. Self-expression. At saka, kadalasan yan yung mga manunulat, yung mga artists nga, kasi nga gusto nila na e-express ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling paraan. At saka kung sila naman ay extroverts, mapapansin nyo na minsan iba yung buhok nila, kung lahat ay ganito, iibahin nila. O kaya sila ay mahilig sa tattoo. At saka, very popular nga. So, sa social media, marami silang followers. O kaya, likers. So, kapag mahaba ito, okay, yung kanilang palasinsingan kumpara sa kanilang hintuturo, ibig sabihin yan, yung pagkilala. Okay. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao mahahaba yung kanilang mga palasinsingan ay artist. Hindi. Ang ibig sabihin lang yan is ayaw nilang ikakahon sila. Gusto nilang makawala. Kaya ito yung mga taong parang artist. Okay? O kaya kung sila naman ay artist na nahihirapan din sila kasi nga ito yung tungkol nga sa status ng buhay nila. Bakit sila nahihirapan? Kasi oo nga, nagiging sikat sila, popular sila, nakikilala sila, at saka magaling sila sa singing, pero nakakalimutan naman o nakakaligtaan ang sarili, nane-neglect ang sarili nila. Kaya tuloy, hindi lang natin nakikita, sila yung may mga inferiority complex. Yung mga tingin natin, parang wow, sikat na sikat, pero pag sila-sila na lang sa mga sarili nilang buhay, walang ibang tao nakatingin, mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Okay. So hindi sabihin ng pagbahaba nga ito, talented ka na. Hindi ka talented agad. Okay? Ang ibig sabihin lang nito is gusto mong gumawa ng mga bagay-bagay para makilala ka. Kaya kadalasan din, sila ay nagiging reckless, pabaya. O kaya sila rin ay masyadong kumukuha ng o nakikipagsapalaran na pati sila kahit na napepeligro or mapepeligro, okay lang sa kanila. Okay? Kapag yan naman ay maikse, ibig sabihin, mas mataas ang kanilang hintuturo. Ano ibig sabihin mo noon? Alam nyo, gusto nila respetuhin sila, ma-pride. Gusto nila mag-control. Okay? Para sa kanila, hindi na importante ang popularity. Ayaw nila, basta gusto nila sila yung may control sa mga bagay-bagay. Hindi naman ibig sabihin na mawawalan na sila artistic ability. Hindi. Ang ibig sabihin lang yan is, alam nila ang mga limitasyon. Hindi sila sasang-ayon sa gusto ng publiko. Yan. At pag nagbe-bend yan, kadalasan yan ay nagbe-bend papunta sa gitna, sa middle finger. Okay? Kaya di ba, alam niyo, hindi naman tuwid na tuwid, ano? May pagkabaliko. Bumabaliko siya papunta sa middle finger. Ibig sabihin yan, nag-a-adjust pa rin siya yung kanyang status, okay? Yung kanyang pag-express ng sarili, depende sa gusto ng pamilya. Kasi nga, yung gitna is, society. So, yung pamilya, work, o kaya group. So, nag-a-adjust siya para tanggapin siya ng kanyang komunidad o kanya ng pamilya. Pero kapag yan ay paiba, ibig sabihin, hindi siya sumasang-ayon. Okay? Lumilihis siya sa expectation ng pamilya. Kaya yung mga pagkabisabing, 30 ka na? Wala ka pang asawa? Pagka may reunion, di ba? Ay nako, ito yung mga magre-rebelde.
di saan na tayo ngayon pupunta? Punta tayo sa pinakamaliit, yung hinliliit. Ano ba katangian ng antenna finger? Kapag ang iyong hinliliit o yung iyong antenna finger ay long, mahaba, ibig sabihin yan, lumalagpas ka sa unang crease ng ring finger o yung parasinsingan. Ibig sabihin yan, ikaw ay magaling sa pananalita. Speech, okay? Kaya, natural sa'yo na matuto ng hindi lang isang lengguwahe, pwede ka rin matuto ng marami, at saka very witty, at saka eloquent ka. Okay? Magaling. May gift of words, okay? At saka, makikita mo to sa mga taong nasa publication, okay? Sa mga nagtuturo, sa mga nagsusulat, o kaya yung nasa marketing at saka sa media. Ibig sabihin yung mga mabobola nandito kasi magaling sila mambola. Kapag yan ay short, ibig sabihin hindi siya umaabot dun sa unang crease. Ibig sabihin yan, kasi may phalanges tayo, di ba? Meron tayo kasing dito, yan yung first crease, okay? Ibig sabihin yan, kapag hindi sila umabot, short, maiksi. At pag short yan, ibig sabihin, may tendency yan na ayaw niya ng opposite, ayaw niya ng maboka, ayaw niya ng mabulaklakin magsalita. May pagka-blunt ang kanyang pananalita, may pagka-bastos ng konti, o kaya yung wala siyang pakialam kaya ang sinasabi niya ay basta nasabi na niya direct to the point, wala siyang pakialam kung tatamaan ka o ano, masyadong direkta. Okay? Kasi nagdududa sila sa mga taong may mga palamuti sa kanilang pananalita. Okay. So, ibig sabihin yan, kapag maiksi ang iyong hinliliit at ang kurso mo ay kinakailangan na sa media ka, hindi syempre pwedeng pahabain niya kasi may hangganan din yan eh. Depende yan sa hormonal development mo nung ikaw ay nasa tiyan pa lang ng nanay mo, at saka depende yan sa pagpapalaki sa'yo. Ano ang gagawin mo? Alam mo, kinakailangan magdoble sikap ka sa pagbabasa at pagsusulat. Kahit nahirap ka, wala kang choice eh. At sa pasilyo, kapag tinuloy mo yon, nag-iiba rin, humahaba siya kahit na kaunti. Okay? Yung mga bata, sanggol, okay, mga bata, kadalasan ay maliit ang kanilang antenna finger. Maliliit lang. Okay? Kasi nga, syempre wala silang mga ano sa sarili nila, at saka hindi din sila masyadong makasalita, di ba? Sign language lang, o kaya di ba ganun mga babies, di ba? Matagal mag-mature itong mga short ang kanilang mga antenna fingers. Tagal sila, at saka sila yung naghahanap ng father figure. Kaya yung mga naghahanap ng daddy, tingnan niyo yung mga hindi liit nila, maliit, hindi umaabot sa first crease. O kaya sila yung pagka nag-asawa ay mas matanda ang napangasawa nila. O kaya matagal sila bago makapag-asawa. Kaya kapag may nakita kang tao na ganon ang kanilang mga hiniliit, tapos gusto na magpakasal, sabihin mo, huwag muna, pag-isipan mong maigi, pigilan mo kasi magre-regret yan later on, magsisisi siya. Ngayon, kapag naman yan ay mas mahaba, okay, ang ibig sabihin naman yan, kasi nga, ito ay sense of self, society, status, at tapos ito ay speech. Pag mas malaki yan, ibig sabihin, ay magaling siya magsalita. Pero hindi ibig sabihin na masama yun, ano? Ang ibig sabihin lang yan is pwede kasi magaling siya mag-flatter, pwede siya maging diplomat. Okay? Okay? Nag-charm siya ng tao. At saka, kapag nagbe-bend yan, okay, yan ay usually papunta sa ring finger. So, ibig sabihin, mas bukas ang kanyang kalooban sa kanyang pamilya, sa status niya, okay? Nag-a-adjust siya dahil sa status niya. Pero kapag yan ay palabas, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa pagkakakilala sa kanya ng lipunan. Wala siyang basta ang sa kanya, may tinatawag na few words, hindi siya masyadong madaldal, okay? So, wala siyang pakialam sa ibang tao. So, yun yung mga ibig sabihin ng mga daliri natin. So, balikan nyo to, ulit-ulitin nyo, para malaman ninyo kung nag-a-apply ba sa inyo o hindi.
Sa akin kaya nag-a-apply. Pero bago yan ulit, remind ko kayo, mag-subscribe na, watch, like, share, comment, at saka i-click nyo ang bell for notifications and updates. Hanggang sa muli, light, love, and life. Namaste.